Magandang araw sa iyo, Iris. Ngayong episode ay itatampok natin ang pagbisita ng Police at Your Service sa Barangay Obrero, Quezon City upang alamin ang saloobin ng ating mga kababayan tungkol sa Oplan Tokhang. Ibabahagi din natin, sir, ang mga naging pangyayari sa The Running Addict nitong nakaraang linggo. Maliban dyan, ikukwento din natin sa ating mga kasambahay ang awarding ceremony ng 10 Outstanding Policewomen in the Philippines. Aalamin din natin ang pagsali ng mga pulis sa isang patimpalak sa telebisyon. At bilang panghuli, tutukan ang mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. Ang droga ay nakasisira sa kalusugan at pagsasamahan ng pamilya. Tunghayan po natin ang kwento ng mga nabiktima nito sa Barangay Obrero, Quezon City. Ang buong detalye, tutukan niyo po. Maliban sa opinyon ng mga residente ng ilang barangay sa Metro Manila tungkol sa Oplan Tokhang, kinunan din ng panayam ng Police at Your Service Team ang ilang barangay sa Quezon City. Tulad ng positibong saloobin ng nakararaming residente ng Tondo at Divisoria, positibo rin ang opinyon ng mga residente sa Barangay Obrero sa Quezon City, lalo na ang mga dating gumagamit ng ilegal na droga na sumuko sa pulisya sa pamamagitan ng Oplan Tokhang. Ano ang opinion mo sa Oplan Tokhang na isinasagot ng PNP? Pabor ka ba o di pabor? Pabor. Pero hindi ka na gumagamit sa ngayon? Sa ngayon, Hindi na? hindi na po. Naisip mo pa ba gumamit nito? Hinahanap pa ba ito ng sistema? Sa ngayon, hindi na po. Hindi na. May magandang naidulot ba ito sa pamilya mo? Kami hindi rin po. Wala rin po. Walang magandang naidulot. Bakit walang magandang naidulot sa tingin mo? Pervisyo. May magpapayo ka ba sa kapwa mo, teenager sa labas? Stop. Yun lang. Tigil na. Halos nawala na po lahat yung mga nagbebenta. Tama po. Yun lang po. Kasi nung natuto naman akong gumamit yan, driver po ako ng ng truck ng basura. Kaya dun sa Divisoria kami, yung hanggang alas 12 ng gabi. Yun lang. Kusa po kayo nag-surrender sa police? Hindi naman po nag-surrender, pumunta po dun sa bahay namin. Pumunta sa bahay, nagtokhang po. Opo. Okay. At voluntary po kayong nag-submit. Sumama po. Ayan po, Opo. gandang desisyon po. Eh, yung Opo. Oplan Tokhang po na ginagawa ng PNP, kagaya po ng Hindi, ginawa mo na napaganda po kasi halos wala na po yung mga nagbebenta. po ba kayo? Pabor po ako talaga. Kaya lang po, medyo sa ano lang po yung pong maraming nadadamay ng mga inosente rin po, doon lang po ako medyo nag-aalala. Pero sa ano po, maganda po yung layunin ng presidente natin. Opo. Dito po sa Barangay Obrero, ano po ang... Nagpapasalamat po ako dahil maraming naotokan dito, pero talaga po sa awa ng Diyos, wala po hindi po nabalitaan katulad sa ibang lugar na talaga may napapatay. Di po ba dito naman po sa amin sa awa po ng Diyos, wala po nangyaring ganyan. Kasi nakikita ko naman po yung mga pulis talagang nagtutok. Nakita ko nasa legal naman po yung ginagawa nila, sir. Ang bait pa nga po nila, nakikiusap pa po sila sa mga taong Kaya po ako talaga. Nakita ko po yung mga pulis na sa aming lugar talagang legal sila. Nakita ko talagang may megaphone silang ginagamit.
Nakita ko po yun. Sila pa nakikiusap sa mga surrender na kayo. Sila pa nakikiusap. Okay naman po, nakikisama naman lahat kami mga user, surrender po kami. At ang babait naman po nila, walang problema sa kanila. Ilang taon na po, ilang taon or should I say ilang buwan na po kayong nagbabagong buhay? Siguro po itong month lang po, tigil na po kami lahat. Ano po ang programa na isinasagawa ng Barangay Obrero Nag-garden sa inyo po? garden po, tanim ng gulay, ganun. Tama ba? Ay, napakaganda naman, nagtatanim na po. Tapos kami po aani para pangkain namin. Livelihood po. Opo. Opo. Ma'am, may magandang naidulot po ba sa inyo, sa pamilya mo at sa sarili mo po ang Oplan Tukhang po? Natuwa po sila, tumigil na. Kasi sa totoo lang po, ako lang po sa lahat ng pamilya namin eh. Naging ganito. Kaya nung nalaman nilang ito na kami, nagbago na. Tuwan-tuwa po, lalo sa side ng mama ko, mga kapatid ko. Tuwan-tuwa po sila kasi natakot po sila sa patayan eh. Salamat po, ang babait po nila. Hindi kami tinturing ng iba. Hindi nang baba ang tingin nila sa amin. Kumbaga, natutuwa po ako kasi pag lumapit kami, hindi kami naiilang, parang ano lang, Sa kanino po, ma'am? sa mga kapulisan po dito sa amin na assign sa Barangay Obrero po. Positibo naman ang opinyon ng barangay chairman ng Barangay Obrero sa programa sapagkat dahil dito ay mas tahimik na ang kanilang lugar at marami rin ang mga sumukong drug pusher at drug user sa kanilang lugar sa otoridad. Ang ginagawa namin doon sa surrender is pinaglilinis namin, pinagtatanim ng mga dapat na itanim yan, na katulad ng gulay, ganun. Tapos pinaglilinis namin sila sa kanal, ganun. Ngayon kanina, meron kaming tukhang katukulit. Halos 2 beses sa isang linggo, mami. Dagdag pa ni Kapitan, mahigit 100 drug pusher at drug user na ang sumuko mula sa kanilang barangay. Nagpapasalamat din naman ang pulisya sa suporta at tulong ng barangay para sa matagumpay na pagsasagawa ng Oplan Tukhang sa kanilang lugar. Malaki pong suporta ng ating pong barangay, ang ating mga barangay council, lalo-lalo si HO, si Secretary. Sila po ang nagbigay ng effort sa amin para maging matagumpay ang kumpanya dito sa tinatawag namin, Oplan Tukhang. Sa susunod na Sabado, tunghayan naman ninyo ang aming pakikipanayam sa mga residente ng Barangay Malaya at E. Rodriguez Sr. sa Quezon City. Patuloy ang pagbuo ng mga programa kontra iligal na droga ng pambansang pulisya upang tuluyan na itong mawakasan. Nitong nakaraang linggo ay tumakbo ang ating mga kababayan, rain or shine, upang makiisa sa aktibidades na ito. Ang kabuuan ng kwento, tunghayan niyo po. Sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Karen nitong nakaraang linggo, ay kasabay nito ang matagumpay na pagsasagawa ng The Running Addict, takbo kontra iligal na droga sa CCP Complex Pasay City noong October 16, 2016. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan sa kagustuhang tumakbo ng mga fun run enthusiasts at local runners para sa iisang layunin, ang labanan ang iligal na droga. Mahigit kumulang nasa 1,000 ang nakiisa sa The Running Addict, takbo para labanan ang iligal na droga na may kasama pang obstacle course. Ang takbong ito ay sa pamamagitan ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pagkikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners o PAR. Layunin ng fun run na maipakita ang suporta ng publiko, partikular ang mga local runners sa programa ng pamahalaan at pambansang pulisya sa kampanya laban sa iligal na droga. Layon din ito na mahikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad na idulog ang anumang impormasyon na makakatulong sa pulisya sa pagpuksa sa ipinagbabawal na gamot. Bahagi ng proceeds ng fun run ay mapupunta sa programa ng PNP para sa rehabilitation ng mga sumuko na drug addicts. Pinangunahan ni Police Senior Superintendent Gilbert Cruz ang paninimula ng takbo kasama ang mga miyembro ng PAR at maraming fun run enthusiasts. Dalawa ang bahagi ng fun run, mayroong 5K at 3K.
Sa bawat lugar na dinaanan ng mga runners, mayroon silang nasagupan ng mga obstacle na kanilang pinagtagumpayan. Sa kakaibang twist ng fun run, doble ang naging kasiyahan ng bawat tumakbo. Nakiisa rin si PNP mascot na si Chip Bato sa aktibidad. Nakipaghabulan din siya sa mga runners pero sa halip na umiwas kay Chip Bato ay nagpakuha na lang sila ng larawan dito. Samantala, nagpanggap ng mga adik ang mga police trainees ng National Capital Region na silang humabol sa mga runners. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng nakiisa sa kakaibang bersyon ng fun run. Basang-basa man sila ng ulan, hindi naman maiilarawan ang kanilang kasiyahan lalo na at maraming guests ang nakiisa at dumalo kabilang ang mga beauty queens at Misters Pilipinas. Maging ang PNP Combo at NCRPO fitness team ay nakisaya rin at nagbigay ng dagdag kasiyahan sa programa. Sa huli ng programa ay ang awarding ceremony sa mga nanalong runners. Bukod sa kasiyahan na natamasa ng bawat nakiisa sa fun run, ay nakatulong din sila na labanan ang iligal na droga. Ang paglaban sa iligal na droga ay laban nating lahat. Pinarangalan sa Campo Crame ang 10 outstanding policewomen of the Philippines sa pangunguna ng Sonta Club of Makati. Ang mga naging pangyayari, panoorin po natin. Tunay na di matatawaran ang galing at husay ng ating mga babaeng pulis sa kasalukuyan. Kahit sa ang aspeto ng trabahong pangpulisya ay maaasahan sila. Tapat na serbisyo na kanilang ibinibigay sa taong bayan, nararapat lamang na sila'y papurihan. At kamakailan nga, ang ilan sa kanila ay kinilala at naparangalan sa seremonya ng 10 Outstanding Police Women of the Philippines o TOP-WP na idinao sa PNP Multipurpose Center sa Campo Crame, Quezon City. Ang TOP-WP ay sinimula noong taong 2001 matapos nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP at Sonta Club of Makati Paseo de Rojas Foundation Incorporated. At tulad ng nakaraang taon, muli, kaming police at your service team ay sumaksi sa mga masasayang pangyayari ng TOP-WP. Let me extend the Philippine National Police warm congratulations to our 10 outstanding police women of the Philippines. Imagine niyo po kung 15% po ang babae sa Philippine National Police, we have 170,000 police personnel all over the country. What is 15%? Sabihin mo ng 170,000, 10% to 17. Sabihin natin 25,000 na. Out of 25,000, we have chosen 10 outstanding in your top 10 female police personnel. Doon po bigat ang ratio lang. Congratulations. Ang mga napiling kababaihang pulis para sa 10 Outstanding Police Women of the Philippines ay ang mga sumusunod. Police Superintendent Criselda de Guzman, Deputy Chief for Operations, Muntinlupa Police Station. Police Superintendent Elizabeth Velasquez, Chief Police Community Relations Public Information Officer, Highway Patrol Group. Police Inspector Anjanette Tirador, Chief Investigation Unit, Tagum City Police Station. Police Inspector Jeneline Kiwingan, Officers in Charge, Calanasan Municipal Police Station. Police Inspector Cheryl Bautista, Assistant Chief Intelligence Operations Branch, PRO7. PO3 Eileen Katugas, Chief Pre-Charge Investigation, Provincial Investigation and Detective Management Branch, Lingayen, Pangasinan, PRO1. PO3 Abigail Ravala, WPD PNCO, OWAS Municipal Police Station.
PO2 Marical Anastasio, PCRWCPD, Ginginto Municipal Police Station. PO2 Lilane Castro, FJ God PNCO, PRO8. At PO1 Heidilin Arivalo, PCR PNCO, Masbate PPO. Yes, yung major factor bakit kami nanalo dito is yung aming mga remarkable accomplishments na medyo out of the box, ika nga, no? So yung gusto namin, so ito yung mga napili out of 25 contenders, no, na nag-excel sila sa kanilang mga, not only on administration but also on operational accomplishments. So with that, I would like to thank the Sonta Club of Paseo de Rojas, and of course the Philippine National Police, our Chief PNP and all other officers for giving this recognition. Una sa lahat, magpasalamat ako sa Sonta Club of Paseo de Rojas, saka sa Arms Corps, saka sa Philippine National Police dahil nagkaroon ng ganitong competition. Ang sa akin naman dahil sa sincerity at sa dedication to duty ko, kaya siguro napili ako na maging one of the top 10 police women of the Philippines. Unang-una, gusto namin magpasalamat sa nagpasimuno ng search na to, no, para sa mga deserving na mga police women, the Zonta Club of Paseo de Rojas, Makati, yung Arms Corps po natin, and the Philippine National Police, dahil they were able to recognize the efforts of these police women who are working for the good of the organization. Una-una po, thank you po sa Sonta Club for this award, and ang alam ko po na reason kung bakit po ako napili is being assigned in a far-flung municipality with no electricity, with no communication, with no, yung mga sasakyan po na hindi nakakarating sa mga barangay is hindi po napakasimple, lalong-lalo na po sa isang babae na tulad ko. So what I did was, dahil hindi po makarating ang mga community sa atin, kami po ang pumupunta sa community, kumbaga yung grassroots community. So we are bringing the police to the community. We just like to thank the Philippine National Police and the Sonta Makati because there's a recognition given to the PNP personnel, especially to women in the PNP. I think I was chosen as one of the top WPs because of the passion that we have, especially in the advocacy against human trafficking in Central Visayas, particularly in Cebu, Metro Cebu area. So it is just humbling and rewarding to be given this award. Nagpapasalamat po ako sa Zonta Club o Makati di Paseo de Rojas at saka sa Philippine National Police sa tiwala po na ipinagkaloob nila sa akin sa pagpapanalo ng 10 Outstanding Police Women of the Philippines. Maybe the reason that I made it to the top 10 was because of my tagline by "Let justice heal and let healing be just," because I am a Women and Children Protection Desk PNCO of OWAS MPS, Albay PPO, PRO5 or Bicol. And it has also been my strategy on crime prevention to do the advocacy on the anti-violence against women and children. And it also always been by giving a service with the heart, because if I'm not giving a service with the heart, I will not be able to know how to deliver my question to my clientele, especially the abused children. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Sonta Club of Makati, Paseo de Rojas, sa Arms Corps of the Philippines, and the Philippine National Police for recognizing me as one of the 10 most outstanding police women of the Philippines. So, noong 2015 po, nagkaroon din po ako, author din po ng isang best practice which is called 4Ps or yung PNP Protect to Prosper Project. Kung saan naman po, naging best practice siya, ay best initiative po siya ng PNP sa PGS. Kung saan po yung ating mga CICL, katuwang po namin ang aming mga co-officers, police officers, and ang ating community at barangay. Tinutulungan po natin silang magbagong buhay. Pinapadala po natin sila sa ALS para po makapag-aral. So ngayon po 2016, I was recognized ulit po as Best PCR PNCO of Bulacan Police Provincial Office.
Foremost, I'd like to thank the Zonta Club of Makati and the Arms Corps for this great opportunity in awarding outstanding police women in the Philippines. This is such a great opportunity for the PNP, not just for us police women, but of course it goes beyond the good things that the PNP is giving to the community. Well, when I opted to join the search, I have never viewed it as some sort of a competition. That's what I have said during that time that I was interviewed, during the final interview. It is because I choose the job to serve and protect. Therefore, I am not bound to win. I am just bound to live by the lights that I have. Those lights are the wisdoms that I carry with me and all the things that I have learned during the entire process of the search. I am here because I stand for myself, I stand for what I believe, I stand for what I have accomplished, and most importantly, I stand for the community that I serve. Sa PNP Camp Crame, pinangasiwaan ng Directorate for Police Community Relations, partikular ang dibisyon ng FJGAD na pinangunahan ngayon ni Police Superintendent Eileen Padawan, ang pagpili ng mga mananalo sa Top WP taon-taon. Ang iba't ibang kakayahan ay pinamamala sa mga babaeng pulis ay tunay na napakalaking tulong sa pagpapatupad ng batas at pagpapalaganap ng kaayusan sa ating pamayanan at lansangan. Higit sa lahat, hindi masusuklian ang kanilang nagiging pagtulong at pagtugon sa mga problema ng mga kababaihan at mga batang biktima ng krimen. Mas madaling nakalalapit ang mga may problemang kababaihan at kabataan na nakararanas ng karahasan sa pagkakaroon ng protection desk kung saan ang mga babaeng pulis mismo ang kanilang nalalapitan. At dahil sa mga di matatawarang nagagawa ng mga babaeng pulis ay sumasaludo po ang Police at Your Service sa lahat ng mga babaeng pulis ng bansa. Mabuhay po kayo at naway mas pag-ibayuhin pa po ang inyong malasakit at taos sa pusong serbisyo. Nalalapit na bakasyon ay katuwang ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa seguridad ng ating mamamayan. Kaya narito ang ilang tips ng pulisya patungkol sa explosives. Panoorin po natin. Nalalapit na ang holiday season, kaya lalo ring dadami ang mga kawatan na mambibiktima. At isa sa dapat nating bantayan ay ang ating kaligtasan sa banta ng mga pambobomba. Mas alerto na rin ang Philippine National Police upang pangalagaan ang seguridad ng ating mga kababayan. Sa ibang parte nitong ating bansa, gaya ng mga nangyaring pagsabog sa pating Mindanao, ayon sa pagsuri, ito'y binubuo ng yung bang tinatawag nating improvised explosives device na kung saan yung bala ng mortar ang ginamit para sumabog. Kung sakali man na makakita tayo ng kahina-hinalang bagay, narito ang nararapat nating gawin. Siyempre, unang-una, kailangan nilang huwag magpanik at ibigay nila ang impormasyon sa kinaukulan. Meron tayong 911 kung saan pwede sila agad tumawag upang pagbigay alam sa otoridad ang nakikita nilang kahina-hinala. So, unang-una, kagaya na sabi ko, huwag sila magpanik. At hayaan ang may otoridad at sumuri kung talagang mapanganib ang bagay na nakikita nila. Sa mga tao naman na ginagawang biro ang bomb threat, narito ang babala ng pulisya. Yung iba nagiging biro. At siyempre, kung mapapatunayan natin na siya talaga ang tumawag na yun, dapat na mabigyan siya ng karampatang parusa. Sa ating mga kababayan, siguro ang may papayo ko tungkol dito sa bomba, sa ngayon kasi nagiging ibig sabihin international phenomenon, tinatawag na nating terorismo, na kung saan mapapansin natin sa ibang bansa, nagsisimula yung mga iba't ibang threat, pagsabog na kumikitil din ang mga buhay ng mga mamamayan. Sa ating bansa, although hindi pa ganap na nangyayari, dapat maging vigilant tayo hanggang wala pa yung sakit na tinatawag na mga ganyang sunod-sunod na pagbobomba. Ako po si Police Senior Superintendent Conrado P. Gongon Jr., ang Hepe ng Explosives Management Division ng Firearms and Explosives Office.
At ito po ang Police at your service. Pinangunahan ni Chief PNP Ronald M. De La Rosa ang traditional Monday flag racing sa Campo Crame at ang pagkilala sa mga matipunong pulis na sumali sa katatapos lang na patimpalak sa isang telebisyon. Ang mga naging pangyayari, tunghayan niyo po. Ang magkaroon ng magandang relasyon at komunikasyon sa mamamayan ang isa sa pangunahing ibig ng ating pambansang pulisya. Sa kabila ng mga batikos at pang-uusig na nararanasan ng pulisya dahil sa mga isyu patungkol sa pagsugpo sa iligal na droga, ay patuloy pa rin ang kanilang mga proyekto na nagbibigay saya at nagpapatibay ng relasyon sa ating mamamayan. Nitong nakaraang Lunes ng umaga sa PNP NHQ Traditional Flag Racing Ceremony ay pinakilala ang 6 na makikisig na pulis na sumali sa isang patimpalak sa isang TV show. Doon ay kanilang ipinamalas ang kanilang galing, talento at talino. Ang mga pulis na pinarangalan ay ang mga sumusunod. Police Officer 1 Willie Quinto ng Valenzuela City, ang grand winner. Thank you po kay Chief PNP sa project niya tsaka sa PCRG kay Director Cruz. Police Officer 1 Mark Christian Shoko ng Caloocan City, ang first runner-up. Papasalamat po ako kay Chief PNP po. Sir, thank you po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na may represent namin yung PNP at mabigyan ng karangalan lalo-lalo na dito sa Camp Crame. Police Officer 1 Norman Wildman ng Bikutan Taguig, Best in Talent. Sinishowcase po ng mga kapulisan yung talent po namin para po maipakita sa buong mundo na hindi lamang po pang pang field, pwede rin po. Meron din po kami mga kanya-kanyang talent mga pulis at papasalamat po kay Chief PNP sa programa pong ibinigay niya sa amin. Police Officer 1 Calyag ng Bawang La Union. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa opportunity na binigay sa akin. Tapos nagpapasalamat din ako sa PNP, PCRG at binabati ko po yung mga taga La Union, taga Benguet at taga Baguio sa lahat ng nanonood ngayon. Police Officer 1 Mark Florence Iglesias ng Rodriguez Rizal. Thank you po sa PNP organization namin. Maraming salamat po. At Police Officer 3 Ernesto Dingkong ng Rodriguez Rizal pa rin. Salamat po sa pag-recognize sa amin, lalo na po kay Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. At yun po, salamat sa Panginoon at sa organisasyon sa Philippine National Police. Malugod silang binati ng ama ng pambansang pulisya na si Chief PNP, Police Director General Ronald de la Rosa, kasama ang ilang key officers ng Philippine National Police. Patuloy sa kanilang dating trabaho, dagdag ang partisipasyon at pagkampanya sa ilang community relations works ng PNP, kabilang ang advokasya upang labanan ang iligal na droga. Narito ang mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Hawak na ng Abu Dhabi Police at ng pinuno ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, alas 2 ng madaling araw kanina, oras dito sa Pilipinas nang maaresto si Kerwin. Pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano extend yung kanyang stay doon. Doon nalaman na mga trabahante doon sa building na yon, yung travel agency. Si Kerwin ay may standing warrant of arrest dahil sa illegal possession of firearms and explosives sa Albuera, Leyte, matapos na matagpuan ang mga baril at pampasabog sa kanilang tahanan. Nagpalabas na yung warrant, pinadala natin through Interpol. Nagbigay ng advice doon sa police ng Abu Dhabi. Kasi naman, kahit na nandoon nauna na doon yung ating team para mag-coordinate through the layaso natin doon. So sumunod na yung ating Interpol red notice papunta doon para mahuli na kagad. The process of law, it may be slow but it's consistent. Sa kasalukuyan ay inaayos na ng AIDG ang dokumento upang maibalik ng Pilipinas si Kerwin sa lalong madaling panahon.
Nauna nang nahuli ng mga otoridad ang tatay ni Kerwin na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. noong October 5 dahil na rin sa illegal na droga at illegal possession of firearms and explosives. Limitado ang galaw ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group na nasa Abu Dhabi na siyang nag-aasikaso ng pag-uwi sa bansa ni Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Junardo Carlos, hawak na ng Ministry of Interior si Kerwin at iniimbestigahan pa kung may nilabag itong batas sa nasabing bansa at kung sino ang naging kasabwat nito para makapasok sa Abu Dhabi. Posibleng magkaroon ng delay sa kanyang deportation. And in the interview again with Ambassador Bingno, sinusubukan niya through the foreign ministry na ma-access si Kerwin para matanong din, matingnan din yung kung ano yung estado ni Kerwin while in the custody of the Ministry of Interior. Gayunman, gumagawa na ng paraan ang Philippine Ambassador to the UAE at ang mga tauhan ng AIDG para agad na maibalik sa Pilipinas si Kerwin. Oras na maiuwi ng bansa ay ididiretso ito sa kulungan upang isailalim sa investigasyon ng AIDG nang madetermina kung maaari itong maging witness sa illegal drug operation tulad ng sinasabi ng Department of Justice. Yung investigator on case or the unit that will be handling the investigation may give us the recommendation and the chief will look into that. Pagkatapos nito ay saka siya ibabalik sa korte sa Leyte na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Inalis na sa pwesto at inilipat sa National Capital Region Police Office ang 9 na opisyal ng Manila Police District na sangkot sa marahas na dispersal sa mga rallyista sa US Embassy kahapon. Kabilang sa mga na-relieve ay ang Overall Supervisor at Deputy District Director for Operations na si Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso, ang driver ng police mobile car na si PO3 Franklin Co na nakita sa video na sumagasa sa mga rallyista. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations Police Director Benjamin Magalong, malinaw na hindi nagpatupad ng maximum tolerance ang mga pulis na nagbantay sa rally. Kitang-kita naman namin na talagang walang sapat na dahilan para gawin nung driver yon. Wala ring sapat na dahilan para saktan yung isang rallyista na nagmamaneho ng sasakyan. These are the things na talagang tinitingnan namin at tinututan namin ng pansin. We will be conducting a very, very exhaustive and very objective investigation. Paliwanag naman ni NCRPO-OIC Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, busog sa paalaala ang mga pulis sa tamang pagharap sa mga rallyista at regular na sumasailalim sa Civil Disturbance Management Training. We have constantly reminded our personnel. Sa MPD, meron nga silang stress management program dyan. It's because of these kinds of activities, yung mga frequent rallies, yung mga protests. Sinabi naman ni MPD-OIC Police Senior Superintendent Joel Napoleon Coronel na mahaharap ang mga ito sa administrative case kung mapatutunayang may paglabag. He may be held culpable for violation of gross misconduct, particularly if there is established that there was a violation of the existing operating procedures. For criminal, he may be also held liable for serious physical injuries. Sasampahan naman ang kasong illegal assembly, direct assault, damage to property at malicious mischief ang mga rallyista. Sa marahas na dispersal kahapon, 35 PNP personnel ang nasugatan, 22 naman sa mga rallyista at 21 ang naaresto, subalit pinalaya rin matapos napuntahan ng kanilang mga abogado. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police, ang programang Project Double Barrel o Plan Tukhang at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong magatubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang agad natin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse sa pasyalan ng Police at Your Service sa Facebook,
I-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari nyo rin po kaming i-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa hotline 911 o kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untbweb.com at para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Irish Lane Serrano ng Directorate for Comptrollership. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald M. De La Rosa, sa Acting Director ng Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Randolph Y. Balonglong ng HMMD PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.